Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga babayan. Ngayon nga po ay kumpirmado na talagang pirmado na ng ating Pangulo yung panukalang batas na mag-i-extend sa termino ng mga incumbent barangay officials at magpo-postpone po dito sa nakatakda na yung original po na eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan elections ay December 1, 2025. At base nga po doon sa panukalang batas na yon, ililipat yung eleksyon sa unang Lunes ng November 2026. So, yan po talaga yung inaabangan o inaantay po ni Atty. Makalintal. So, ibig sabihin lamang po mga idol tumabayan, hindi pa po tapos ang laban. Sapagkat andyan po talaga si Atty. Makalintal, nag-aantay lang po siya mga idol kaya hindi pa po tapos ang boxing. O masasabi talaga natin na talagang postpone yung eleksyon kapag naging malinaw na yung sagot ng Supreme Court. Kapag question ni Atty. Makalintal yung constitutionality ng nasabing batas. Pagaya po noon ng pagpapaliban ng eleksyon ay idiniklara po ng Supreme Court yung pagpapaliban ng 2022 barangay at sangguniang kabataan elections. So narito po, panoorin po natin yung pagpetisyon ni Atty. Makalintal noong 2023 barangay at sangguniang kabataan election. Ito po mga idol. Hiniling sa Korte Suprema ng isang election lawyer na ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang pagpapaliban ng Kongreso sa barangay elections ngayong taon. Pero sabi naman ng COMELEC, naayon naman ito sa konstitusyon. At yan po ang sanipuwersang tinutukan ni Mav Gonzales at Mahi Pulido. Sa Korte Suprema dumulog ang election lawyer na si Romulo Makalintal para ipadeklarang labag sa saligang batas ang ipinasang batas ng Kongreso na nagpaliban sa barangay elections. Sa ipinasang Republic Act 11935, inurong ng Kongreso ang petsa ng barangay elections sa huling Lunes ng October 2023 sa halip na December 5, 2022. Sa kanyang petisyon, sabi ni Makalintal, ang tanging kapangyarihang ibinigay ng konstitusyon sa Kongreso ay magtakda ng term of office. Nakasaad daw sa Omnibus Election Code na Commission on Elections lang ang may kapangyarihang mag-postpone ng eleksyon. Pero dahil sa extension, tila nag-appoint daw ang Kongreso ng mga elected officials dahil dapat tapos na ang termino ng mga barangay chairman sa December 31, 2022. Kapag nag-postpone ka ng halalan, ang ibig sabihin, hold over yung mga barangay officials. At ayon sa ating Korte Suprema, kapag hold over ang isang opisyal, iyan ay in the nature of an appointment. Sa ilalim ng ating saligang batas, ang mga barangay officials ay dapat elected and not appointed. Tangi ang pagpapaliban ng barangay elections ang kwestiyon ni Makalintal. Di niya isinama ang SK elections dahil Kongreso raw ang nagbuo ng sangguniang kabataan, kaya't may kapangyarihan silang amyendahin ito. Habang naghahain ng petisyon sa Korte Suprema si Makalintal, nasa Senado naman ang mga opisyal ng COMELEC. Para sa COMELEC, naaayon sa konstitusyon ang pag-postpone ng barangay at SK elections. As far as the COMELEC is concerned, our reading of the Constitution, Congress is empowered by the Constitution to reset the election. Because when you extend the term of office, necessarily you will have to reset the election. Pero sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, maigi na rin daw ang petisyon ni Makalintal. Panahon na raw para magkaroon ng interpretasyon kung may kapangyarihan ba ang Kongreso na mag-postpone ng eleksyon. So ayan mga idol mga bayan, maliwanag po na talagang yung kini-question dito ni Atty. Makalintal ay yung pagpapaliban, yung pagpupuspone ng isang halalan. Yun lang po yung problema dun kasi ang sabi nga po ni Atty. Makalintal na naayon sa konstitusyon na yung Kongreso po ay walang kapangyarihan na mag-postpone, magpaliban ng halalan. Base po sa sabi po ni Atty. Makalintal. At yung kapangyarihan lamang po ng Kongreso ay magtakda ng termino ng mga barangay officials. Pero yung pagpapaliban ay hindi po wala pong kapangyarihan yung mga kongresista para i-postpone o ipagpaliban po yung nasabing eleksyon. Kagaya po noon nanalo na ito si Atty. Makalintal nung question niya doon sa Supreme Court ay nanalo po itong si Atty. Makalintal.
At ngayon po ay inuulit nila yung pagpupuspon sa eleksyon. At alam natin na uulitin din ni Atty. Makalintal yung pag-question sa nasabing pagpapaliban sa isang eleksyon. At tingnan natin, abangan natin kung mananalo pa rin itong si Atty. Makalintal. Pero yung maliwanag hanggang sa ngayon, mga idol mabayan, ay hindi pa po tapos ang boxing hanggat hindi pa malinaw yung nagiging kasagutan po ng Korte Suprema. Sapagkat kapag ka-question ni Atty. Makalintal doon po sa Supreme Court, ay Supreme Court po yung atin pong aantayin. Aantayin natin yung sagot o magiging kasagutan po ng Korte Suprema base po doon sa pag-question ni Atty. Romulo Makalintal na kilala bilang election lawyer. Na kapag itong sa Atty. Makalintal ay may nakita talagang paglabag o mali sa pagpapatupad ng eleksyon, ay talagang ke-questionin niya ito, mga idol at mga bayan. So yun po yung ating abangan, yung pagka-petisyon ni Atty. Romulo Makalintal. So hanggang dito muna yung ating update, mga idol at mga bayan. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat.